Sa bawat paghihirap, mayroong kwento ng pagbangon. Sa bawat takot, mayroong tapang na naghihintay mabunyag. Ito ang kwento ni Lisa McVey, isang dalagita na nakipaglaban para sa kanyang buhay at naging inspirasyon ng marami. Sa pelikulang ito, masusubaybayan natin ang kanyang laban para sa kalayaan at hustisya. Isang pelikulang magpapaalala sa atin na ang pag-asa ay hindi nawawala kahit sa pinakamadilim na pagkakataon. I was kidnapped! The truth! I was raped! Noong 1984 sa Tampa, Florida, isang babae na nagngangalang Lisa ang nagtatrabaho bilang tindera sa isang donut shop. Gustong-gusto siya ng mga customer dahil sa kanyang kabaitan at positibong disposisyon. Pag-uwi ni Lisa, nagsulat siya ng isang liham na nagpapahiwatig ng kanyang matinding kalungkutan. Hindi na niya kayang magpatuloy, pakiramdam niya ay bilanggo siya sa sariling buhay at hindi niya alam kung paano pa makakayanan ang lahat. Kalaunan, tumawag si Lisa sa kanyang nakababatang kapatid. Iniimbitahan siya nito na umuwi na at manirahan kasama ang kanilang ina. Gusto rin ni Lisa na makabalik, pero ayaw pumayag ng kanilang ina at iginigiit na manatili siya sa bahay ng kanilang lola para tumulong doon. Kinabukasan, bago umalis ng bahay, hinarang si Lisa ng asawa ng kanyang lola. Niyakap siya nito at hiningi ang buong sweldo niya. Pagkatapos ng trabaho, kinausap ni Lisa ang kanyang boss, nagpapasalamat sa pag-promote sa kanya at sa mabuting pagtrato. Nagtaka ang boss niya dahil matagal na siyang na-promote, ilang buwan na ang nakalipas. Pag-uwi ni Lisa, iniisip niya na baka ito na ang huling gabi niya. Bigla na lang may dumating na kotse at isang lalaki ang lumabas at inatake siya mula sa likuran. Nakiusap siya na huwag siyang patayin at sa sandaling iyon, na-realize ni Lisa na gusto pa niyang mabuhay. Pinilit siyang umupo sa kotse. Pagkalipas ng ilang minuto, pinasuot siya muli ng kanyang damit at tinakpan ang kanyang mga mata ng piring. Napansin ni Lisa ang mga nakasulat sa glove compartment ng kotse at sinubukan niyang isaulo ito. Dinala ng lalaki si Lisa sa bahay niya. Inutusan siyang maligo at tinulungan pa siya sa paglilinis. Pagkatapos noon inabuso ulit siya ng lalaki. Makalipas ang ilang sandali, humiga sila sa kama at tinanong ng lalaki ang pangalan at edad niya. Sinabi ni Lisa na ang pangalan niya ay Cara at siya ay 20 taong gulang. Kinabukasan, naghain ng report ng pagkawala ang lola ni Lisa. Sinasabi niyang hindi pa kailanman naglayas si Lisa at wala namang problema sa bahay. Ipinaalam ng pulis sa ina ni Lisa ang nangyari, ngunit iniisip nitong tumakas lang si Lisa at babalik rin ito. Ngunit naniniwala ang kanyang kapatid na may masamang nangyari sa kanya. Samantala, nagising si Lisa at naalala niya ang una niyang pagdating sa bahay ng kanyang lola, kung saan ipinaliwanag nito na kailangan niyang magsikap. Nagising ang lalaki at agad na inatake si Lisa. Hinawakan ni Lisa ang mukha ng lalaki, pilit inaalala ang bawat detalye nito. Sa kabila ng kanyang galit, tinanggal ng lalaki ang tali sa kanyang mga kamay. Isang pulis ang bumisita sa tindahan ng donut at tinanong ang may-ari tungkol kay Lisa na nagsabi na medyo kakaiba ang ikinilos nito noong araw na iyon. Nagduda ang pulis na baka may problema si Lisa sa pag-iisip. Samantala, humingi ng pahintulot si Lisa sa lalaki na gumamit ng banyo. Sa loob, tinanggal niya ang kanyang blindfold at maingat na inobserbahan ang buong paligid. Iniwan niya ang kanyang mga fingerprints sa salamin at takip ng inidoro at napansin ang isang pares ng sapatos na may disenyong kangaroo, isang detalye na kanyang inalala. Isang gabi, habang natutulog ang lalaki, tahimik na bumangon si Lisa at sinubukang gamitin ang telepono. Nahuli siya ng lalaki at hinugot niya ang kanyang baril. Mabilis namang nakiusap si Lisa, nagmamakaawa na huwag siyang patayin at sinabing gusto lang niyang makatawag sa kanyang ama upang ipaalam na ligtas siya. Napaniwala niya ang lalaki kaya't ibinaba nito ang baril. Nang gabing iyon, nanood ang lalaki ng balita at nalaman niyang pinaghahanap na siya ng mga pulis. Agad siyang kinabahan at napagpasyahang kailangan niyang itigil na ang anumang koneksyon kay Lisa. Tinali niya ang mga kamay nito at sa pilitang isinakay sa kotse.
Habang nasa biyahe, sinubukan ni Lisa na tandaan ang bawat detalye sa daan. Nang huminto ang kotse sa isang gasolinahan, lihim niyang sinugatan ang daliri upang mag-iwan ng marka ng dugo sa upuan. Sinubukan din niyang buksan ang pinto, ngunit napansin ito ng lalaki. Dinala siya nito sa isang liblib na lugar kung saan nagmakaawa si Lisa na huwag siyang patayin. Tinanggal ng lalaki ang tali sa kanyang mga kamay at inutusan siyang maghintay ng 5 minuto bago tumakbo at sinabing ipaalam sa mga pulis na siya'y maitim at pandak. Humingi siya ng tawad kay Lisa sa lahat ng ginawa niya. Pagkatapos ay umalis na. Nang alisin ni Lisa ang piring sa kanyang mga mata, napansin niya ang malaking puno sa kanyang harapan. Tumayo siya at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Napagtanto ng lalaki ang kanyang pagkakamali at sinubukang habulin si Lisa, ngunit hindi niya ito naabutan. Kinaumagahan, umuwi si Lisa at isinalaysay ang lahat sa kanyang lola. Sa halip na maniwala, pinagdudahan siya ng matanda. Hindi maintindihan ni Lisa kung bakit ganito ang reaksyon ng kanyang lola, kaya't tumawag siya sa pulis at iniulat na nakabalik na siya sa kanilang bahay. Dinala ng pulis si Lisa sa istasyon kung saan ikinuwento niya na may lalaking dumukot sa kanya at dinala siya sa isang apartment na tila walang mga kapitbahay. Inilarawan niya ang lalaki, may bigote at kaunting balbas at ang hagdang patungo sa apartment ay may 22 baitang. Nagulat ang pulis sa mga detalye na natandaan niya, kaya't pinagdudahan ang kanyang kwento. Dinala siya sa tanggapan ng psychiatrist at investigador, ngunit hindi rin siya pinaniwalaan ng mga ito. Iniisip na maaaring naghahanap lang siya ng atensyon mula sa panonood ng labis na telebisyon. Nagsimula ng kabahan si Lisa dahil walang naniniwala sa kanya. Samantala, ang ibang mga pulis ay nagsisiyasat sa kaso ng mga nawawalang kababaihan at hinahanap ang isang mamamatay tao na dumudukot, itinatali at pumapatay sa kanila. Isang babaeng investigador ang humingi ng tulong kay Detective Larry. Hinihikayat niya si Lisa na ibahagi ang bawat detalyeng natatandaan niya. Lubos na kumbinsido si Detective Larry na hindi nagsisinungaling si Lisa. Si Detective Larry ay humingi ng pahintulot sa mga kamag-anak ni Lisa upang makipagtulungan sa isang psychiatrist, ngunit tumanggi sila at ipinilit na siya ay pauwiin na. Napansin ng detective ang kakaibang kilos ng lalaki at palihim na tinanong si Lisa kung ano ang nangyayari sa kanilang bahay. Sa puntong iyon, ibinunyag ni Lisa ang pang-aabuso ng asawa ng kanyang lola. Agad na pumunta si Detective Larry sa bahay ni Lisa at inaresto ang lalaki. Masakit na hinarap ni Lisa ang kanyang lola at tinanong, "Bakit hindi mo ako pinrotektahan?" Ngunit hindi nakuhang sumagot ng lola. Dinala ni Detective Larry si Lisa sa isang kakilala niyang babae na nag-alok ng ligtas na matutuluyan para kay Lisa. Isang gabi, akala ni Lisa nakita niya ang kanyang kidnapper sa labas ng bintana. Pinakalma siya ng babae at sinabi na mas mabuting kumonsulta siya sa isang psychologist. Ikinuwento rin ni Lisa kay Detective Larry na may mga ebidensya siyang naiwan sa bahay ng kanyang kidnapper at inilarawan ang itsura nito. Dahil dito, nakagawa ng sketch ang mga pulis. Napagtanto ni Detective Larry na tumutugma ang description ni Lisa sa isang lalaking nagngangalang Bob Joe, ang mamamatay tao na matagal nang hinahanap ng mga pulis. Hinihiling ni Detective Larry sa hepe na pahintulutan ang forensic examination sa mga damit ni Lisa, pero tumanggi ang hepe dahil hindi siya kumbinsido sa kwento ni Lisa. Dahil determinado, sinabi ni Larry na siya na mismo ang sasagot sa gastos. Pinabalik niya si Lisa sa lugar kung saan siya pinalaya at dinala siya nito sa isang malaking puno. Dahil kay Lisa, napalapit ang investigasyon sa tamang lugar. Natuklasan ng mga investigador ang mga pulang hibla ng tela sa damit ni Lisa na tumutugma sa mga nakita sa ibang mga biktima. Katibayan na si Lisa ang kauna-unahang nakaligtas sa mga biktima ng kriminal. Sa wakas, at may saksi na sila. Nag-aalala si Detective Larry para kay Lisa, natatakot na baka subukan siyang bawiin ni Bob Joe. Para mapagaan ang pakiramdam ni Lisa, ipinakilala niya ito sa kanyang anak na babae at nagkita sila sa isang restaurant. Naging pagkakataon ito para kay Lisa na maranasan muli ang normal na buhay at makaramdam ng konting ginhawa. Samantala,
Nagsimula na ang pulisya sa paghahanap sa lugar na tinuro ni Lisa. Matapos ang ilang araw, nakita ng isang pulis ang kotse na tumutugma sa description ni Lisa. Sinimulan ni Detective Larry ang pagtugis at pagsapit ng gabi, naaresto na ang kriminal. Sa interogasyon, inamin ni Bob ang lahat ng pagpatay at sinabing kung hindi niya pinakawalan si Lisa, malaya pa rin sana siya ngayon. Pinuntahan ni Larry ang bahay ni Bob at doon niya nakita ang hairpin ni Lisa, ang mga fingerprint niya sa salamin at mismong binilang niya ang 22 hakbang sa hagdanan. Nakita rin niya ang mga sneakers na may kangaroo na logo. Dito napagtanto ni Larry kung gaano kahanga-hanga si Lisa. Ang lakas ng loob niya at ang determinasyon niyang mabuhay ang naging susi sa pagkakahuli ng isang mapanganib na kriminal. Kinabukasan, sinabi ni Detective Larry kay Lisa na nahuli na ang dumukot sa kanya. Bumuhos ang emosyon ni Lisa, tinatanong ang sarili kung bakit siya ang nakaligtas, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat mabuhay. Pinakalma siya ni Larry, sinabing hindi siya biktima kundi isang bayani na nagligtas ng maraming kababaihan. Inalalayan siya ni Larry palabas at doon naghihintay ang buong puwersa ng pulisya, pumapalakpak at nagbibigay pugay sa batang babaeng tumulong upang mahuli ang isang mapanganib na kriminal. Nagpasalamat ang detective sa lahat ng nagawa ni Lisa. Nagpaalam na sila sa isa't isa. "Salamat sa tiwala mo sa akin," sabi ni Lisa sa kanya. Nagsimula si Lisa ng bagong masayang kabanata sa kanyang buhay at nagpadala pa ng sulat sa kanyang ina para patunayan na kaya niyang makahanap ng kaligayahan. Nang tumanda na siya, ang tunay na Lisa ay nagtrabaho bilang isang pulis, tinutulungan ang mga batang babae na dumaan sa kaparehong pagsubok na pinagdaanan niya. At si Detective Larry, nananatiling matalik na kaibigan na laging nasa tabi niya. Please subscribe at paring ng notification bell icon para masubaybayan mo pa ang iba pang magagandang kwento. Pa-comment at like na din sa ilalim. Maraming salamat sa panonood.